So sabihin mo lang, kung interviewin kita via Zoom para marinig yung panig mo. Kasi ikaw isa sa mga nagsiwalat nung Nara. Di ba? So ibig sabihin, baka gusto mong isabihin na lang totoong nalalaman mo kasi may lumabas na naman ngayon, di umano, allegedly, text daw ni Bongbong Marcos at saka yung Yusek Bersamin, yung anak, ay yung pamangkin ba yun? Di ba? So may lumalabas na text message ngayon, nilalabas ni Tino yan, nilalabas ni galing daw kay Libiste, baka gusto mo magsalita patungkol ho dito, di ba? Pero ito, pakinggan muna natin yung matinding banat po ni VP Sara Duterte patungkol ho dito sa may bayan pa ba tayo na matatagpuan sa 2028. Ako talaga, disagree ako dito kay VP Sara. Ngayon pa lang wala na di ba? Huwag mo nang antayin yung 2028, madam. Tumakbo ka na ngayon pa lang din. Biro na, wala namang kampanya, wala namang eleksyon ngayon. May Pilipinas pa ba sa 2028? Oh. Yan daw dapat ang isipin kung kesa tanungin si Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa pagkapangulo. Inisa-isa rin ng bise ang anyay ka-impeach ng mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit gusot na ito sa reklamong impeachment. May express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao, exclusive. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang dating magkaalyado na parehong naharap sa reklamong impeachment. Pero si PBBM ligtas na matapos ibasura ng Kamara ang dalawang... Grabe yung pinayat ni BBM, ano? Alam mo, sa siyensya, sa mga doktor, walang problema sa pagpapapayad diet. As a matter of fact, healthy nga yung magpapayad. Pero yung sudden change ng timbang mo o yung biglaan, kaya huwag kayo magtataka yung mga nagpapapayad dyan na dahan-dahan kayo. Matuwa kayo. Kasi pag biglaan yan, may problema sa katawan ninyo. Kung dahan-dahan, ibig sabihin, talagang you're just losing weight. Di ba? Dahil sa inyong ginagawang diet o kaya exercise. Pero pag biglaan, there is something wrong. Kaya dapat talaga, itong si Marcos, maglabas na ng medical bulletin dahil ang daming ang chismis Ako, ngayon ko lang nalaman na chinichismis pala na meron siyang cancer. Hindi ko alam yun Hindi ko nababalitaan yun hindi kasi ako, sabi ko sa inyo, di ba, ako yung tipo ng tao na medyo malayo pagdating sa chismis. Pag chismis, tablado na kagad sa akin yan I mean, hanggang walang pinilalabas, tablado kagad sa akin yan. Hindi ko na pinapansin yan. Hindi ko na kiniklik kasi alam kong chismis. Ayoko ma-trigger, di ba? Nung nakita ko recently at sinagot na Malacanang yung tungkol sa issue ng cancer, di ba alam niyo naman na ang aking nanay ay namatay po ng cancer. So, medyo meron tayong mga pamilyar na kaalaman diyan sa cancer. At ang isa nga daw niyan ay yung weight loss, which is alam ko din yun kasi nga nangyari nga sa nanay ko. At nung tiningnan ko, inobserve ko si Marcos, sabi ko, biglaan yung ano niya Hindi hindi yung unti-unti, di ba? I mean, si Pangulong Duterte nung naging Pangulo, pumayat din naman di ba? I mean, pumayat din siya from dun sa 2016 campaign, unti-unti. Pero nakikita mo unti-unti. Span of 6 years bago siya. At saka, hindi yung sudden. Yung iba kasi yung sudden na in a month, bigla, babagsak yung katawan mo, yung mukha mo magiging, may problema. Kaya dapat talaga, eto si Bongbong Marcos, maglabas ng medical bulletin. Kasi nga, sabi nga ni VP Sara Duterte, yung health issue niya, yan ay impeachable kung sakasakali, di ba? Yan ang isa sa dahilan kung bakit dapat ma-impeach sa isang presidente, yung kanyang kalusugan o yung kanyang health. Sabi nga niya, parang wala nang sa tamang pag-iisip, di umano, allegedly. Ang reklamo sa kanya. Si VP Sara may nakabinbin pang 3 reklamo. Pero para sa bise, malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. Una na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Sinabi yan ng bise sa libing ng namayapang tsugi na si Bong Duterte. Tama yan alam mo. Tama yung sinasabi niya na impeachable, ganyan-ganyan. Alam mo, isa siya sa mga unang nagsabi niyan Isa siya sa unang nagsabi niya na yung blanco, diba? Yung blanco na lumabas ay impeachable yun. Which is, it's not a small thing. It's billions. Blank, billions. Pera ng taong bayan, it is not your money. So doon pa lang, talaga impeachable na yun. That's enough substance. Kaya ngayon, yung alam mo yung yung ginawa nito ng Kamara na pagpabasura doon sa impeachment ni Duterte, ni Marcos, yan po ay really impeachable. Bakit? Kasi yung substance nun yun na lang blanco yun ay public record. Di ba? I mean, that's more than enough para magkaroon ng substance and yet, wala.
sa Davao City. Tuloy-tuloy din daw sa paghanda ang kanyang kampo sa nilulutong pagulong sa kanyang impeachment complaints. Nagpasaring din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag ni Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Natanong ko rin si VP Sara tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posible niyang makalaban sa pagkapangulo sina Senador Riza Ontiveros o Naga City Mayor Leni Robredo. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Sa alitan naman ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, mungkahi dyan ng bise, dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nako, alam mo, ito Mama BP Sara Duterte ingat kayo doon kay yung kay Montalvo na yan. Diyan sa Davao. Naku po, pagka mga ganyan, alam mo nakarakas. Hindi Sorry pero katotohanan lang yun. Pag mga ganyan, delicate yan. Huwag mo nang pagkakatiwalaan yung mga ganyan, ma'am. Sabi ko sa inyo, nasabi ko na ng ilang beses sa mga kakilala ninyo. Basta ganyan ng karakas. No thanks na. Parang delicates na yan. Mahirap. Kaya ingat kayo kasi baka baluktutin na naman lagi ang pahayag ninyo. Kasi ngayon nga, binabaluktot na naman nila yung pahayag ng tao ng news kung ano yung sinasabi ninyo. Delicates yan. Tapos kukuha sila ng opinion. Kasi ganito style ng ganito ang style ng media. Interviewin ka. Tapos medyo babaluktutin yung interview sa'yo. Di ba? Tapos, itatanong sa kabila yung sagot. Yung kabila naman, hindi nag-research, nagre-rely lang doon sa tanong ng media. So, sasagot siya sa misquote o chap-chap na pahayag mo para mag-away kayo, para bangayan kayo. Ganun ang ginagawa ng media. Hindi, walang biro. Ganun ho talaga sila. Kayo ho, ma'am, delicates po yan. Ako, advice ko lang po. Basta mga ganyang karakas, ganyan ng lahi, delicates po yan. Walang biro, walang watiti. Kaya nga ako, ilag ako sa mga ganyan Totoo lang Kahit mga vlogger, basta ganyan ng karakas, delicates yan. Sabi ko sa inyo, kaya bawal sa Banateros yan Sa Banateros, matitikas lang, yung sigurado lang. Pero pagka hindi sigurado, no thanks. Ito. Pag-usapan din natin itong ito. Sa iba pa nating tampok. Hindi, sorry. Ito pala. Yung tungkol doon sa patungkol doon sa detalye ng text message ni Marcos. You said you personally saw the screenshots shown by Congressman Leviste. Can you walk us through what exactly did you see, Congressman? Actually, they were video screen captures, presumably of the phone of Adrian Bersamin himself. So, it's like tinurn on yung screen capture sa phone and then nag-scroll through dun sa messages they were signal messages between PBB. Itsura pala ni Yusik Bersamin. Pag mga ganyang karakas na, ay kaitsura ni Tipi, alam mo na. Alam mo na kung sinasabing masama. Basta pag mga ganyang karakas na, pagdudahan mo na yan. and Adrian Bersamin. So you can see the numbers there. And you can see the messages as they are scrolled through in the video. So that's what we saw. And the messages are from December 2024 to July 2025. Pero Congressman, did Cong Leviste tell you how he secured a copy of this screen recording? He told us that part of when in November, Senator Ping Lacson during a Senate session
essentially spoke in plenary and started mentioning Yusek Bernardo's part in providing the 8 billion kickback and delivering it for the president through Yusek. Ayan, 8 billion daw, grabe, no? 8 billion kickback. Tangina, buhay ka na nun. Kung tatagal ka pa, ha? I mean, hindi, syempre matatanda na tayo. Kayo naman, it's a reality in life. I'm not saying this because I'm wishing it, ha? Pero sa buhay kasi, alam mo ito nga, sabi nga ng, ito, just a simple lesson for each one of us, ha? You have to understand this. Alam mo, mismo Biblia nagsabi, number our days. Di ba? Bilangin mo. Kasi minsan, we think we will live here on earth forever. Mali po yung ganong klaseng kaunawaan. Dapat talaga, mag-iisip ka na there is another forever. The life after your life here on earth, there is forever. Whether in God or with Lucifer. Totoo, there is forever. But in this earth, bilang lang ang ating araw. Kaya nga ang ano ko dyan, dapat gawin mo na yung magmamarka sa tao na kung saan ay napagsilbihan mo sila, naipaglaban mo sila. Minsan kasi pagka iniisip natin forever tayo dito, iimbak tayo ng pera, mag-iipon tayo na mag-iipon. Di ba? That's why nagiging greedy ang tao. Kasi akala niya forever siyang titira. Oh, kung hindi naman yun, ma-extend sa anak mo. Na gusto ko yung anak ko, ganito rin, ganyan. Di ba? Which is, ayaw mo magtiwala sa Diyos na hayaan mo yung anak mo na magtrabaho din. Bibigyan mo ng for start, pag-aaralin mo, tapos for the start, and let him, di ba, haggle with life. Hayaan mo yun. Ano niya yun eh, naghagil ka eh. What do you think na hindi kakayanin? Kaya ka naging strong eh. Kala mo, kaya nga yung sinasabi, tama yung sinasabi. Ito bigyan ko lang kayo ng simple moral lesson in life. Kaya yung sinasabi ni Robin Padilla, tama yun eh. You know why? Mga bata ngayon iyakin. Bakit mga millennial, yung Gen Z, konting didepress? Kasi binaby sila. Bata, pinrovide na lahat. Bata, hindi sila naging independent. Pagka sumigaw, umiyak, lalapit ka kagad, di ba? I mean, alam mo, nakita ko yan sa Japan. Nakakita ko na ilang beses kasi sinasabi nila sa akin, sa Japan daw, ang mga bata, grabing independent. Sila pumapasok sa school, sila tumatawid. As in, although I'm not saying dapat ganito dito kasi iba naman ang environment natin. Pero that's how they were trained. At isa pang training sa mga Japanese na mga estudyante, mga children, ay yung pag umiyak, hindi mo pupulutin yung bata. Hindi ka matataranta, sisisihin mo yung asawa. Ganun kasi. Sa Pilipinas, ganun eh. Pag umiyak yung bata, sisisihin nung nana, yung asawa. Ay, ikaw kasi, anong ginagawa mo? Kaya yung umiyak yan. Yeah. Ganun tayo eh. Kaya tuloy, lampa yung anak natin. Kasi nadapa lang, kulang na lang, dilaan mo yung sugat. Di ba? Walang masama that you would show care. That's not what I mean. Na hindi mo dapat i-care yung bata. Pero let him stand on his own. Bata pa lang. Kaya tandaan ninyo, every trials in life produces endurance, patience, it produces character. Everything that will happen to you from the very beginning na pinanganak ka, it will build your character. Inuunti-unti, alam mong Panginoon nakatingin yan, inuunti-unti niya, dadaan siya sa ganitong pagsubok. Bakit? In preparation for your future. Tandaan niyo yun, di ba? In preparation for your future. Anong nangyayari? Dahil binibaby natin nung bata, pagtanda, mahinang nilalang. Kaya nga, itong presidente natin mahinang nilalang. Bakit? Kasi nga, binibaby niya ang tatay niya eh. Spoil brat eh. Di ba yan yung sinabi ni Pangulong Duterte? Spoil brat yan si Bongbong Marcos. Kaya nung paglaki, mahinang nilalang. Na pati yung general mo, na si Tariela, hindi mo masita, hindi mo matanggal. Anong hawak niyan? Hawak ng CIA ba yan? Kaya ako nagtatanong bakit hindi matanggal ni Bongbong Marcos si Tariela? Hawak ba ng Amerikano siya? Kaya hindi mo siya matanggal? Alam mo nagkakalat na, DFA na mismo, tao mo na, sekretary mo na nagsabi, pwede ba hinay-hinay? Kasi kami ang may karapatan pagdating sa foreign relations. Pero nakikialam tong isang general. Bakit hindi nyo matanggal tong animal na to? Dahil hawak ng kano? Yung ba ang dahilan? At magagalit sa inyo yung kano pagka tinanggal nyo to? Bakit? O baka naman talaga mahinang nilalang ka lang, Marcos? Yun ang totoo, baka mahinang nilalang ka lang. Which is yan na sinabi sa'yo ni Pangulong Duterte. That's why we have a generation na iyakin. Yun yung punto ni Senator Padilla. Kaya maiiyakin tayo mga Pilipino. Dahil sa yung mga kabataan ngayon. Alam mo, ito
Tayo ilang beses na natin nakasama ang mga anak ni Pangulong Duterte. Tayo obserban tayo. Pero yung talagang matagal na nating nakasama itong nakaraang Davao natin, dito mo makikita yung pagiging independent thinker nila. Iba mag-isip si Baste at saka si VP Sara Duterte, magkaiba. Alam mong they were not para bang anong tawag doon? Yung naging diktador yung kanilang tatay, o this is how you think, this is how you should think. Magkaiba sila mag-isip. Yung mo makikita na independent ang mga anak. Kaya pala mga strong to. Ino-observe ko kung bakit sila strong eh. Di ba kasi strong si Baste, yung prinsipyo niya. At pinagtanong din natin sa Davao yan. Strong din ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Kasi nga, hindi sila binibinong bata. Alam mo, ito ang problema. Itong nangyayari ngayon dito sa bayan natin because of Marcos being a weak and spoiled brat. Yan ang totoo. Kaya ito, tingnan ninyo to. Itong issue ng text message. Dito mo malalaman mo pa lang talagang alam mo na he is preparing. If this is true, he is preparing hanggang mabuhay siya eh. Kung tatagal nga Pero yun ang talagang siste dito eh. Gibo Laybar, and then on to Bersamin, Adrian Bersamin. So, and then Lacson said that the president was not involved and that these people just name drop or use the name of the president. So they started panicking and assumed that everything would be pinned on them. No, so they started making affidavits and so on, preparing their defenses. And Yusek Adrian Bersamin went to Congressman Leviste and accomplished part of his affidavit, according to him, in Leviste's house. And he showed CCTV footage of Adrian arriving and then going into the house with him and so on and so forth. So that's part of the story of supposedly of how he got hold of this information, is that some of it was prepared in his house. Ayan, So ayun na nga yung sinasabi, ini screenshot nga daw. At alam mo, kailangan talagang panagutan to ni Marcos eh. Hindi nga niya sinasagot ng direkta pa as of daw yung 8 billion. Nasa na yung 8 billion? Di ba? Nasa na, Marcos, yung 8 billion na sinasabi dito? Totoo ba ito? Kasi may screenshots. Alam mo, dapat nga dito ipatawag yung numero na yun eh. Kaya lang, alam mo, kaya pinatay nila to sa camera yung impeachment ni Marcos kasi malamang kung umabot siya sa Senado, ipatatawag yung mga telco kung ano man yan. Diba? Ipapatawag yan at ipapatanong talaga, alam ba nila yan o hindi nila alam yan kung kaninong nakarehistro. Kasi dapat nakarehistro yan eh. Malalaman kung fictitious name ba. Diba? O yun. So sana, umabot sana sa Senado. Kaya lang, magaling sila dahil sa marami silang pera. Alam mo naman, pag nag-say no ka, pag nag-no ka dyan sa camera, meron kang pagpapala dyan. Di ba? Gago! Yan ang totoong system na nangyayari dito sa dito sa ating gobyerno. Kaya tuloy walang nangyayari kasi pinipigilan. Pinipigilan. Sabi ko nga antindi, no? Sabihin na natin yung sinasabi nitong irisin na to, itong dilawang irisin na to. Sabi niya meron daw substance na nakikita kay VP Sara Duterte. Di ba? Dahil meron daw kesyo ganito na nakikita kay VP Sara Duterte. Okay, sabihin na natin meron. Okay? At handa namang magpaliwanag yung kanyang mga abogado. Kasi alam mo, isa lang naman ang hindi sabit, pero isa lang naman yung parang sinasabi nilang pinagdidiinan nila yung piatos-piatos, which is andali namang sagutin yan. At hindi ang sasagot niyan si VP Sara Duterte. Batas ang sasagot dyan. Dahil sa any confidential matter, especially in the military, it is written in our laws na bawal mo i-divulge kung sino talaga yung identity ng taong kinuha mo para sa certain mission. Yan po ay nasa batas natin. Bawal po yang ilabas. Ay kung gusto nilang ipilit, di sila ang mag-disobey ng at ipatawag nila through the AFP. Kasi si VP Sara Duterte hindi naman gumagamit ng kung sino-sino yan eh. Alam ko yan, sigurado ako nasa intelligence yan ng AFP. Kaya tingnan nyo, hindi umiimik yung AFP tungkol dito. Kasi gawain naman talaga yan. Alam ng intelligence yan, community, na pag ang isang tao itinago mo yung identity for a certain mission, magkamatayan na, hindi lalabas yung pangalan yan. Kahit
korte pa o sino pa ang magano. Kasi nga, nasa batas yan. Di ba? Which is, sabi ko, yun lang yung quote-unquote substance na sinasabi nila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kay Marcos, the testimony of the sister, nabangag siya. Di ba? Ano pa? Yung 8 billion text messages. That's more than enough substance. Di ba? Blank budget. That is substance. Yung mismong budget na puno ng allocation na pinirmahan niya, that's fucking substance. Saan sasabihin nitong kamera walang substance? Gago ba kayo? Halatang pinagtatakpan ninyo. Alam mo kung ba't nila pinagtatakpan? Involved kasi sila eh. Gago! Puro contractor kasi mga congressman eh. Asa na yung mga binanggit na contractor na congressman? Bakit ang pinag-iinitan yung mga pumapalag tulad ni Libiste at saka ni Kiko Barsaga? Bakit yun ang pinapag-initan ngayon? Bakit hindi yung mga contractor? Ikaw, Lacson, isa ka pa. Isa ka pa. Di ba? Ang daming binanggit. Malacanang na nagbanggit ng mga contractor na congressman. Ni isa wala kang inimbitahan. Gago! O kung meron ka mang inimbitahan, ni isa walang nag-appear. Gago! I mean, eto kung hindi man sila mag-appear because sinasabi mo out of parliamentary courtesy. Why? Kung ako sa'yo, i-PR mo na lang. Mahilig ka naman sa PR, bida-bida ka eh. Di ba? Magpa-presscon ka. Pinatawag ko ang pangalan ni Kong ganito, Kong ganyan, bigay ka listahan. Pinatawag ko ito mga ito, pero ayaw nilang umattend. They should answer the public. Hindi eh, pinapairal mo yung ay. Muntik na yun. Buti hindi ko nabanggit. Kung alam niyo ilalabas sa bibig ko at nahuhulaan ninyo, isulat nyo nga dyan. Pinaiiral mo yung parliamentary courtesy mo eh. Hayop. Bilyon-bilyon ang ninakaw sa atin, iisipin mo pa, parliamentary courtesy. Alam mo bakit masama ang loob ko dito? Nagbabayad kasi ako ng tax eh. Hindi ako nagbibiro. Kasi ako, yan ang stricto ko dyan, sinabihan ko yung tao ko eh. Yung parang assistant ko, sabi ko, siguraduhin mo maayos ang tax ko. Ever since nagsimula akong, siguraduhin mo, maayos yung tax ko taon-taon. Huwag mong kakaligtaan yan. Kulitin mo ko kahit masama sa loob ko. Kahit yung binibring up niya, nagagalit ako. Kasi putang ina, ang naaalala ko lang ibubulsa ito ng isang congressman. Di ba? Gagawin lang ito, itong perang ibibigay ko, ibibigay lang niya sa pukpok niya. Gago! Baka nga ipang-iinom lang niya yun eh. Gago! Kasi alam niyo ba yung mga hayop na yan? Yung mga alak niyan, mamahalin. Oh, siguro yung alak niyan, wala pa sa sahod natin sa isang buwan. Ganon niya, isang bote ng alak niyan. Depende pa kung saan niya ininom yan, Kung ininom niya sa mga KTV, sa mga JTV, mas mahal pa. Oh, totoo, walang biro. Kaya nga nakakabwisit kung iisipin mo, tayo na pinagpaguran ko to, araw-araw ako nagbibidyo. Animal ka. Yung iba ayaw pa mag-subscribe. Araw-araw ko to pinagpapaguran. Araw-araw, nung kabataan ko, nung high school ako, tsaka nung elementary ako, kahit nung koleyo, di ako nag-aaral Kasi, dito to, kasi nga, meron akong meron akong baluktot na pananaw sa buhay nun At least aminado, di ba? Ang pananaw ko kasi sa buhay ko nun, tutugtog naman ako Musikero kasi ako Bakit ko kailangan mag-aral ng Espanyol? Bakit ko kailangan mag-aral? Tangina, pinag-aral ako Espanyol, Italian, German. Bakit? Pag nagda-drums, kasi drummer ako kung nagda-drums ba ako, magsasalita ako ng hola kasi, hola kital. Magagaganon ba ako? Diba? Hindi naman ciao, ciao. Ano? Drummer ka So sabi ko, ba't ko pag-aaralan yan? Kailangan ko pa yung logic, ganito pa. Hindi ko talaga pinag-aralan. Alam mo yun? Hindi ko talaga siya... Ba't tayo naabot sa pag-aaral? Di ba? Pero ngayon, yun. Pero ngayon, grabe po ako mag-aaral. Pag-gising ko pa lang. Pagkatapos natin magmuni-muni, kasi sa umaga kailangan magmuni-muni tayo. Pagkatapos natin magmuni-muni, aral na kagad ako. Buong araw yan, baka akala ninyo. Aral talaga. I-research ko lahat ng news, di ba? Kasi kailangan natin makita all sides of stories para hindi ka maging blanco pagka nagsalita ka. Kailangan alam mo yung nangyayari. At the same time, pag meron akong hindi alam dahil di ko nga pinag-aralan ng kolehiyo, i-chat GPT natin yan, tatanong natin yan kay Gemini. Kino-cross-reference pa natin yan kasi minsan si chat GPT bobo rin Lagi kami magkaaway niyan
Tapos si AJ Gemini natin, ito, mas medyo formal ng konti ito. Di ba? Ay, ganun yun eh. Di ba? Para talagang nag-aral tayo dyan para trabahuin natin yan. Buong araw, tatrabaho tayo. Tapos, syempre, tuwan-tuwa ka na kasi sahuran na ng pagbablog mo, sahuran na sa YouTube. Di ba? Kasi ganyan tayo eh. Tayo kasi umaasa lang tayo sa YouTube eh. Hindi tayo umaasa sa bayad ng mga politiko eh. Umaasa, ito mga politiko na to, mahirap yung kausap. May sariling mundo yan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, okay na ako. Sapat na sa akin yung YouTube. Kasi mabuhay ka lang ng sakto, sapat na ako sa YouTube. Okay, nakita natin do. So, pinaano natin, di ba? Pag yan na. Tapos biglang, yung staff ko biglang mag-message, "Hoy, magbayad ka na ng tax." Utang ino, mababawasan, oh. Papapakamot ko sa ulo, eh. Ilan sa inyo ganyan? Yeah? Yung, akala ko akin na, hindi pa pala. Ganun eh. Tapos, syempre, magre-reklamo pa ako kasi nagbabayad na ako ng tax sa Amerika eh. Kasi YouTube, sa Google, Amerika yan eh. So, sila ang nagpapasahod sa'yo, American company. Sa American company, matik yun. 40% bawas sa'yo. Kita and tax, aabutin ng 40% mahigit. So, halos kalahati na. Yeah, yung kinikita mo sa YouTube. Tapos, tanging nakakaltasin pa ng gobyerno ng Pilipinas. Ako maintindihan ko pa yun eh. Bakit? Kasi kumpanya ng without YouTube, wala kang kita. So, kumpanya nila, and they're making it better every day, which is good. At the same time, ang nakakairita lang, kasi hindi naman ako nakatira sa Amerika, pero nagbabayad ako ng tax. Kasi, yung kumpanya nakatira doon sa Amerika. So, matik yun. Tapos, tayo, dito sa Pilipinas, ang sakit sa loob. Baka akala ninyo, hindi kayo nababawasan ng tax, kaya lumiliit ang sahod ninyo, dahil matik po yan. Yang pagbawas ng tax, matik po sa inyo yan. At alam mo, hindi lang naman tayo, ibang bansa rin. Kahit yung mga kaibigan ko sa Japan, medyo sabi nga nila, alam mo, bay, sa totoo lang, malaki nga kita dito, lapad-lapad. Diba? Pero, nababawas ang tax. Medyo sumasama dilaw-dila dahil sa taas ng tax ng Japan. Sabi ko nga, buti nga kayo nakikita ninyo kung saan napupunta. Totoo, kaya magpasalamat na kayo mga nakatira sa ibang bansa. Kasi, kahit sa Middle East, bawasan man kayo ng tax, makikita nyo naman. Yung tinitirhan ninyong lugar, maayos naman ang serbisyo. Pagdating na nagkasakit kayo, maayos naman. Meron kayong health. Dito, pati ultimong health, ipampapagamot na, pipitikin pa ng gobyerno. Gago! Kaya nga pinasosoli, mantakin mo pera natin yun, doon sa PhilHealth. Contribution yun nung mga membro. Tapos, kukunin at ililipat saan? Sa mga quote-unquote, AKAP, AYEX. Bakit? Ginamit sa kampanya eh. Gago! Diba, ito nga daw, sabi doon sa isang balita, yung 8 billion daw di umano na nandun sa text message kay Marcos, di umano daw ay ginamit dun sa kampanya noong 2025 para may panalo yung mga talunan nilang mga kandidato. Diba? Ginamit. Sa loob-loob ko, wow! Ba't kami magpopondo? Gago! Sa mga tarantado ninyong kandidato, bakit kami magpopondo dyan? Gago ba kayo? Diba? Ayun, nakakabuisit eh. Alam mo, yan ang isang bagay na nakakainiso dito sa pakiramdam sa ating gobyerno. Yung mga ganyang klaseng, alam mo yun? Bakit? Kaya, this is really, na dapat nating ikagalit, na bakit hindi isinama ito as impeachable na may substance po yung impeachment na final kay Bongbong Marcos. Ito'y, sabihin na natin, without these text messages and the 8 billion whatsoever, sabihin na natin, wala siyang direct, which is I do not believe. Sabihin na natin, wala siyang direct na pananagutan sa korupsyon. But the mere fact, 2023, 24, 25 budget, pinirmahan mo na punong-puno ng insertion, punong-puno ng allocation, inilipat mo yung budget. Remember, anything na nangyari dyan through the DBM ay pananagutan niya. Kasi siya ang head niyan. Hanggang kaduluduluhan. Kasi nga, before a budget na maging batas para ito'y ma-implement, siya ang pipirma. Paano nakalusot yung punyet ang corrupt na budget na yan? 3 beses na. Tapos sasabihin ninyo, walang pananagutan si Marcos? Gago! Diyan pa lang eh. Tablado na kayo. Yung pa lang. Without the other evidence such as bangag siya, di ba? Na kapatid naman niya nagsabi, without those other things, diyan pa lang sa 23, 24, 25 na corrupt budget ng puno ng allocation, diyan pa lang impeachable na yan. May substance na yan. And yet, ginago ninyo. Sa bagay, at magagawa. Involved kayong mga hayop kayong congressman eh. Kaya talagang pagtatakpan niyo yan si Marcos.
At syempre, tatamaan yung peke yung Panginoon na si Romualdez. Matik yan. Matik yan na kaya kayo ay nagtakip dito sa issue na to. Yeah? Bayan natin, ano? Gago! O pag-usapan natin to, ito kasi matagal ko na itong advokasya. Kaya kailangan nating pag-usapan bago pumunta tayo sa iba pang politika, kailangan din nating pag-usapan to. Kasi dito, maging iba man ang kulay ng mga tulpo, ako dito sa part nito kakampihan ko sila. Dito sa part na to kakampihan ko sila. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Banat Bay, di man ako tumitingin sa tao, kulay. Ang importante sa akin, yung pinaglalaban at yung ginagawa. Dito sa part na to, kahit kay Erwin Tulfo kakampihan ko siya dito. Bakit? Ang tagal ko na itong advocacy. I am really against online gambling. Online gambling is one of the root of evil sa bansa natin. Kasi ang root of evil is money. And money is the one running dito sa pagdating sa gambling online. And ang damay dito mga kababayan, mga may hirap. Kasi sabong is really appealing sa masa. Maraming naghihiwalay na pamilya, maraming nagpapatayan, ang daming nagnanakawan, nag-i-snatch because of this online gambling sabong. Sinabon sa Senado ang ilang opisyal dahil sa Wait lang. Ko pala naayos yung audio. O yan. Chotomatic. Okay. Ulit. Pasok. Sinabon sa Senado ang ilang opisyal dahil sa patuloy na operasyon ng isabong kahit matagal na itong bawal. Ipinakita pa ni Senator Raffy Tulfo ang isang live video ng talpakan na kasabay pa ng Senate hearing. Narito ang aking report. Sana pupunta yung Intel funds ninyo. And then CICC. Napakainutin nyo sa CICC. Kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin natitake down ito? Mr. Chair, Ano ba, incompetent kayo or tamad kayo or pasok kayo? Ano tayo magbula-bulang, kanina hindi nyo masagot, hindi po sa natatakot, nareglo po yung inyong mga chiefs of police. Alam mo, dito sa part na to, bilib ako kay Erwin Tulfo. Kasi talagang tama siya Naaareglo. Kasi, utang ina, sabong yan. Pag nagkaroon ng talpakan, alam kung saan gagawin yon. Alam na mga tao yon. Imposibleng hindi alam. Sayang naman yung intelligence funds na binibigay sa inyo namin, mamamayang Pilipino. Tas hindi nyo alam kung saan nagtatalpakan. Mas alam pa nung iba. Ano kayo, gago? O talagang bayad kayo? Sorry pasensya na mga kapulisan, hanga ako sa pulis Lalo na sa PNP chief nyo, hanga ako ngayon. Pero yung mga nasa baba, tangina, halatang halata. Kaliwat kanan yan nag-a-appear yung sabong na yan, tas hindi nyo alam. Nareglo po yung inyong mga regional director, kaya hindi po mapasara. Nakatikim ng sermon mula sa magkapatid na Senators Raffy at Erwin Tulfo ang PNP Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, at iba pang ahensya na may kinalaman sa pagsugpo ng isabong. Natuklasan kasi ni Senator Raffy Tulfo na buhay pa rin ang isabong sa... Good job ka dyan, sir. Totoo, good job ka dyan Sana talaga tutukan nyo ito. Alam mo, sir, ito. Marami tayong hindi pinagkapareho ng pananaw pagdating sa politika. Pero yung mga ganito mong advokasya, sasaludo ako sa iyo dito at ituloy mo ito. Huwag mong sa simula lang dapat tuloy-tuloy ito. Kasi grabe ho ito. Ilang beses na ako nakakita habang nag-grab, nagtatalpak. Tapos nagrereklamo tayo sa traffic dahil nagtatalpak habang nakagrab. Habang nag-aantay yung mga habal-habal, nagtatalpak, na nakabalandra sila sa kalsada. Jeepney driver, nagtatalpak habang nagmamaneho. Sabi ko nga, hindi lang itong, alam mo yun, hindi ito simpleng krimen. Maaari sila makapatay dahil sa ginagawa nilang pagtatalpak habang nagmamaneho. Di ba? Tapos magtataka ka, yung mga pulis, hindi nila alam. Tangina, ganun kabobo mga pulis natin? Imposible. Hindi ako naniniwalang bobo ang pulis, matatalino yan. Ang hirap ng kurso niyan Pero bakit ganun? Simple lang, bayad kayo. Bayad kayo. Yung sinasabi ng mga tulpo. Bansa. Sa kabila yan ang umaabot sa 1.3 billion pesos na Intel funds ng PNP. Ipinakita pa ng senador ang live na video ng isabong na nangyayari sa Central Luzon kasabay ng Senate hearing kaugnay sa mga panukala laban sa online gambling. Sabi ng PNP, alam nila ito at na-report na raw nila ito sa CICC. Sabi naman ng CICC na take down na nila ito pero mabilis daw talagang gumawa ng ibang online... Wow, ayan ang problema. Turuan. Turuan ng turuan. Siya. Tapos ngayon na-take down na daw pero isipin mo live stream na ginagawa ito habang nagkakaroon ng
pagdinig sa Senado. Account ang mga operator ng online sabong. Yung mga original na videos niyan, na-take down na ho namin. But, No, this is live. Yes po, Mr. Chair. Parang ano na ho to, ni-re-up na ho to, ibang site na ho to, ang ibang account na ho to. Pero Mr. Chair, tama ho kayo na it's an ongoing problem because in the platforms, The ongoing problem is you. Your entire office. Inutil kayo, bobo kayo, o baka naman bayaran kayo. That's the truth. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Tama sila Tulpo dito eh. It's either nababayaran kayo o talaga mga inutil kayo. Why would you say, kasi mabilis silang mag-ano. Kung hindi nyo pala kaya, tangina mag-resign na kayo lahat dyan. Ibigay nyo doon sa taong kaya. Yung palusot kasi na, hindi kasi mabilis silang gawa ng bagong, why don't you hire hackers? Na, meron sistema yan eh. May sistema yan na pagka merong pumapasok na, ibablock na kaagad. Di ba? Ang bihira naman, parang hindi nyo alam yan. Mag-hire kayo ng mga tech people talaga na may alam. Hindi yung basta lang may connection kay First Lady. Ay, hindi, walang ganun. Gago! Di ba? they are being streamed or they are being promoted on sponsored sites. That's why I asked for a meeting already with the platforms regarding their policies when it comes to advertising of these. Ngayon lang kayo magsiset kung kailan may hearing. Nakapag-set na daw sila. Eh di sana na nagawa nyo na resulta yan bago pa. Illegal gaming platforms, Mr. Chair. Tinimbi na ro sa inyo, tinimbi sa PAGCORT, sa NBI, and yet wala kayong ginagawa for the past few months. Mr. Chair, Why? Mr. Chair, Kasi sandali lang, kasi pag yung mga tupada, agad-agad nahuli nyo, kayo sa PNP. Meron pa nga dyan, nagtutungis na ng mga marites, nire-raid yung bahay, tapos hulihin nyo. Yung nagkaka-recross at sa TODA, na mga tricycle driver, hinuhuli nyo, pero ito hindi nyo kayang hulihin. Mas malaki to. Alam mo na, matik na yun, Sen. Matik na yun, ba't di sila mahuli? Bilyon ng kitaan dyan eh. Wag na tayo maglokohan. Sorry to say, wag na tayo maglokohan mga PNP personnel dyan sa baba. Kung sino man kayo. Wag na tayo maglokohan. Ang laking pera dyan. Imposibleng wala sa mga tauhan ninyo ang nakakatanggap at may retainers para lang makapag-operate dyan. Ang masama pa nga dyan, baka mismo yung mga head. Hindi natin alam kung sino yung mga head na yun. Baka nakakatanggap din sa opisina nila na pangkabit nila. Hindi, totoo. Yung mga pang-scholar nila, baka nakakatanggap din. Alam mo naman, para ma-retain yung libog nila, kailangan nila ng mga scholar dahil losyang na yung mga asawa. So, pagka ganun, kailangan mong kumikbak ng extra. Sino sa inyo dyan ang nagpapalusot dyan at nabibigyan? Naman ng PNP Anti-Cybercrime Group, simula July 2022 hanggang ngayon, ay higit 7,000 e-sabong sites na raw ang na-block nila. Pero tanong ni Senator Raffy, bakit hindi raw mapatigil ang operasyon ng e-sabong sa Central Luzon na kontrolado umano ng isang gambling lord? Patay Ito ka, po yan yung na. pinakamalaki.